Ay, pastilan. Ngayon lang tayo makabalik guys sa ating palatuntunan ang Good Morning. Medyo matagal na tayo hindi nagkakausap-usap ay sapagkat marami tayong hinaharap na mga problema sa buhay. Tayo ay halos araw-araw ay nag-i-expose ng mga kalusugan, subalit narito tayo ay tinitira tayo ng kamalasan sapagkat tayo rin mismo ay tinatamaan sa mga kalusugan nating pinag-uusapan. Ang ibig lamang sabihin dito guys ay yung isang bunso kong anak ay galing lang sa ospital sapagkat tinitira ng sakit na UTI. Lagi tayong nagpaalaala at sa ating palatuntunan ay inuulit-ulit natin ang mga kasabihan na tubig lamang ang siyang tanging makakagamot sa iyong kalusugan. Iyan po ay pangaral ni Doc Atoy Arbolida. Subalit tayo dito guys ay tinitira ng ating mga mismong binablog sapagkat tayo mismo ay tinatamaan nitong mga problema na ganito. Sa halip na tayo ay makainom ng 8 basong tubig, mismo ang ating anak ay hindi nagawa iyan at siya ay nagkaka-UTI ngayon at kalalabas lang namin sa SPMC. Ayan po ay kilalang hospital dito sa Davao City. Kaya po guys ay binabalik-balikan natin ang ating pag-uusap-usap ay sapagkat dapat maging aware tayo sa mga kalusugan na ating inihanda dito sa ating palatuntunan, ang tinatawag nating Good Morning. Kahit gabi ay good morning pa rin ang ating sinasabi ay sapagkat ayan po ang kasabihan na ibig lamang sabihin ay mayroon kang isang magandang umaga. At kahit ano na lang ay ating ginagawa nang sa ganun ay malunasan ang kahit ano-anong karamdaman lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Subalit tayo ay hindi rin natin maiwasan na tayo mismo ay tinitira ng kamalasan. Sapagkat lagi tayong nangangaral ay hindi naman tayo nakatupad ng mga ipinapangaral natin. Pakinggan pa natin guys si Doc Atoy Arbolida. Ito po guys si Doc Atoy Arbolida, atin pa pong pakinggan sa kanyang mga sinasabi ay tayo mismo ang tinatamaan nito. Yung iba kung saan pa nagpunta, totoo yun ha. Pag malala na lahat, you will try anything and everything. Tama? Yung iba namin, kung punta tayo sa bundok ng may nandudura lang. Ayan. Pupunta tayo sa bundok at may mangdudura lang at gagaling na. Yung iba kung saan pa nagpunta, totoo yun ha. Pag malala na lahat, you will try anything and everything. Tama? Yung iba namin, kung punta tayo sa bundok ng may nandudura lang. Yung iba kung saan pa nagpunta, totoo yun ha. Pag malala na lahat, you will try anything and everything. Tama? Yung iba namin, kung punta tayo sa bundok ng may nandudura lang. Sinong nakasubok na ng ganyan? Tayo rin ay siguro karamihan sa atin ay nasubukan na ang ganon ay sapagkat kahit ano na lang ay ginagawa natin upang tayo ay gagaling sa ating karamdaman. Kahit ano ay gagawin upang gumaling ka lamang. Kaya yung iba ay napunta sa bundok at pupuntahan raw ang yung nagdudura lang at twe at
gagaling na yan. Ay dapat lang natin guys ay ating ulit-ulitin ang mga ganitong kataga ng mga pangangaral ng ating mga iniidolo ay sapagkat halos tayo mismo ay tinatamaan sa mga paramdam ng kaniyang mga sinasabi ay sapagkat tayo mismo ay natatamaan ng mga iba't ibang karamdaman lalo na itong ating mga mahal sa buhay. Ito pa guys ang ibang mga pangaral na dapat nating ulit-ulitin nang sa ganon ay makukuha natin ang mga pamamaraan na hindi na tayo gagasta ng salapi ng upang gagaling sa ating mga karamdaman. Katulad nitong mga sinasabi nitong ating mga inidulo na sina Doc Atoy Arbolida at si Doktora Josephine Rohotan ay sapagkat ganito ang pagkasabi ni Doktora Josephine Rohotan. I learned a lot in medicine. I learned a lot in my med school, in my training. Pero you must na appreciate ko, 3 years ago, going 4 years now, is actually way much better. Yan po si Doktora Josephine Rohotan at atit pa ituloy ang kanyang mga pangaral na ang kanyang I learned a lot in medicine. I learned a lot in my med school, in my training. Pero you must na appreciate ko, 3 years ago, going 4 years now, is actually way much better. ayan. Para sa akin guys ay ito ang pinakamahalaga na aking na-experience sa mga turo ng doktor na aking napakinggan mula sa social media ay itong mga itinuturo ni Doktora Josephine Rohotan ay sapagkat nasubukan ko na ito sa loob ng sampung buwan na magmula ito na aking nasubukan ang ganitong mga pamamaraan ni Doktora Josephine Rohotan. Ito siya guys. My med school, in my training, pero I learned a lot in medicine. I learned a lot in medicine. I learned a lot in my med school, in my training. Pero you must na appreciate ko, 3 years ago, going 4 years now, is actually way much better. 3 years ago, mayroong na-experience si Doc na mas mahalaga kaysa iba pang mga pamamaraan na kanya mismong nasubukan sa kanyang sarili. Itong mga pamamaraan ni Doktora Josephine Rohotan ay nasubukan ko na rin ay napaka-effective po para sa akin lamang po ito guys. Subalit kung inyo itong pakinggan ay nasa inyo na rin ay sapagkat kanya-kanya tayong pamamaraan patungkol sa kalusugan. Ito pa po guys, si Doktora Josephine Rohotan ay paulit-ulitin lang natin ang kanya mga sinasabi at re-reviewin lamang natin nang sa ganon ay lagi nating matandaan ang mga importanteng bagay na siyang makapagdulot sa atin ng kalusugan. Parang dalawang major components. Yung isa, yung calories, yung pagkain natin, meron niyang parang dalawang major components. Yung isa, yung calories, at yung isa naman, yung nutrients, yung vitamins and minerals. So yung calories, ito yung makakabigay sa atin ng energy. Ito ay manggagaling sa carbohydrates, sa fats, and proteins. Pero hindi lang yan yung kailangan natin isipin. We also have to take into consideration yung vitamin and mineral profile ng kada pagkain. Hindi kailangan magkaroon ng supplements because yung mga sakit natin ngayon, diabetes, high blood,
cancer, allergies, mga autoimmune diseases. Ito ay mixture of too much calorie intake but too little vitamins and minerals. Ayan. Karamihan sa ating mga sakit ngayon ay nabanggit na ni Dr. Josephine Rotan ay ang dahilan ay yung mga kinakain natin na more of carbohydrates at kakaunti lamang dito ang mga vitamin and mineral na siyang kinakailangan talaga ng ating katawan. At ito pa guys, si Dr. Josephine Rota na re-reviewin pa natin ang iba pa niyang mga sinasabi. Ano yung na-discover ko na gusto kong i-share sa inyo ngayon? Ito pala ay ang katotohanan na yung katawan natin ay kayang-kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili. Meron tayong innate capacity. Merong mas magaling na doktor kaysa sa doktor. At yun ay embedded na sa ating pangangatawan. Ayan po guys. Yun ay hirap intindihin, subalit napakadali lamang po guys kung ating susubukan ay sapagkat ang ibig lamang sabihin dito ni Doktora ay yaong makakagaling mismo sa ating katawan ay embedded na mismo sa ating pangangatawan. Subalit, yaon ko na ay sundin mo lamang ang mga wastong pamamaraan na iiwas ka ng more of carbohydrates at more of vitamin and minerals na lang ang iyong kakainin. Yan guys ay ating pag-uusap-usapan dito sa ating palatuntunan ang good morning. Ay sapagkat ang hangad lamang natin dito ay makamit natin ang kalusugan na siyang kinakailangan ng bawat isa sa atin, lalo na sa atin na medyo, hindi lang medyo, lagi na lalo na sa mga katulad natin na medyo matanda na sa mundong ito. Hindi lang medyo matanda na talaga. At yan guys ay ating pang uulit-ulitin sa sunod nating paramdam dito sa ating palatuntunan at inaasahan lamang natin dito na tayo ay update sa ating ginagawang mga eksperimento patungkol sa kalusugan ay sapagkat ang totoo dito ako man mismo ay 10 buwan na hindi na ako kumakain ng any kind of carbohydrates. Kinakain ko na lamang ay yaong more of vitamin and mineral at yun ay mismo ay na-experiment ko sa aking sarili na dati ay napakabigat ng aking katawan, subalit ngayon nang ginawa ko ito ay napakagaan na po at halos tayo ay makatakbo na sa tuwing tayo ay maglalakad ng umaga. Sa bawat umaga nating paglalakad ay halos ang sarap itakbo sapagkat napakagaan po ito sa ating katawan, yung mga eksperimento na ganitong ating sinusundan ngayon.